ating pag-aaral sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tayo ngayon ay magsisimula na sa kabanatang 9 at ngayong hapon ay ating pag-aaralan ang buong kabanata. Ang kabanatang ito ay kilala sa mainit na usapin tungkol sa pagbibigay ng suporta sa mga pastor, kung ito ba ay dapat na gawin ng iglesia o ito ba ay kalayaan lamang o na dapat ba ay hindi ipaglaban ng mga pastor na ito'y tungkulin ng iglesia na sila'y matustusan. Pero kung ating ang susundan ang konteksto at ang argumento ni Pablo sa sulat na ito at ating talagang uunawain kung ano ang kanyang pinupunto, ay makikita natin na tulad ng dati, sa lahat ng kanyang sulat, ang kanyang mensahe ay isang panawagan na muli ituon ang kanilang puso kay Kristo at makita ang lahat ng bagay sa liwanag ng Ebanghelyo. Ngayon nga ating pakinggan ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Babasahin ko po sa inyo ang buong kabanata mula sa salin sa Ingles. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 9. Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? If to others I am not an apostle, at least I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. This is my defense to those who would examine me. Do we not have the right to eat and drink? Do we not have the right to take along a believing wife, as do the other apostles and the brothers of the Lord and Cephas? Or is it only Barnabas and I who have no right to refrain from working for a living? Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard without eating any of its fruit? Or who tends a flock without getting some of the milk? Do I say these things on human authority? Does not the law say the same? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Is it for oxen that God is concerned? Does he not certainly speak for our sake? It was written for our sake, because the plowman should plow in hope, and the thresher thresh in hope of sharing in the crop. If we have sown spiritual things among you, is it too much if we reap material things from you? If others share this rightful claim on you, do not we even more? Nevertheless, we have not made use of this right, but we endure anything rather than put an obstacle in the way of the gospel of Christ. Do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple, and those who serve at the altar share in the sacrificial offerings? In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. But I have made no use of any of these rights, nor am I writing these things to secure any such provision. For I would rather die than have anyone deprive me of my ground for boasting. For if I preach the gospel, that gives me no ground for boasting. For necessity is laid upon me. Woe to me if I do not preach the gospel. For if I do this of my own will, I have a reward. But if not of my own will, I am still entrusted with a stewardship. What then is my reward? That in my preaching I may present the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. For though I am free from all, I have made myself a servant to all, that I might win more of them. To the Jews I became as a Jew, in order to win Jews. To those under the law I became as one under the law, though not being myself under the law, that I might win those under the law. To those outside the law I became as one outside the law, not being outside the law of God, but under the law of Christ, that I might win those outside the law. To the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. I do it all for the sake of the gospel, that I may share with them in its blessings.
Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly, I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Ito ngang kabanatang ito ay pinakakilala doon sa usapin tungkol sa pagbibigay ng tustos sa mga ministeryo, sa mga pastor, kung dapat bang tinutustusan ng iglesia ang kanilang pastor at yung pastor ay hindi na kailangang maghanap buhay o kumita para sa kanyang sarili. Dito sa kabanatang ito ay bigyan nga natin ito ng kalinawan na talagang diretsyong sinasabi dito at ipinaglalaban na sa kahit anong anggulo mo tingnan ay dapat talagang tinutustusan ng iglesia ang mga pastor. Ang patunay dito ay nagsisimula sa verse 7. Dito ay magsisimula si Pablo na magbigay ng ilang mga dahilan para patunayan na tama lang talaga na bigyan nga ng pagtustos ang mga pastor. Dito sa verse 7, sabi niya, "Who serves as a soldier at his own expense, who plants a vineyard without eating any of its fruit, or who tends a flock without getting some of the milk." So dito sa verse 7 ay kumuha siya ng iba't ibang mga larangan. Merong sundalo, merong one who plants a vineyard, at yung isa ay who tends a flock. At pinapakita niya na sa iba't ibang larangan na makikita mo sa mundo, ang lahat sa kanila ay natutustusan doon din sa kanilang ginagawa. So yung sundalo ay hindi kailangan na meron siyang side job para tustusan ang kanyang sarili sa kanyang pagiging sundalo. At yung nagtatanim para sa vineyard ay hindi kailangan ng isa pang trabaho para nga tustusan ng kanyang vineyard. At yung tending a flock ay pwede rin na kumuha doon sa gatas, doon mismo sa flock na kanyang inaalagaan. So dito ay nagbibigay lang siya ng argumento na sa atin mismong kamalayan ng mga tao, ito ay isang in earthly principle of fairness. Tama lang talaga na ang mga pastor, kung sila ay maihahalin tulad sa sundalo, sa pastol o sa mga manggagawa sa ubasan, ay tama lang na sila rin ay makakuha ng benepisyo doon mismo sa kanilang ginagawang pagsisikap sa pangangaral ng Ebanghelyo. At magbibigay siya ng dagdag pang paliwanag na mas mataas na authority. Sinasabi niya dahil yung mga una niyang argumento sa verse 7 ay tungkol lamang sa earthly principles of fairness, ay ililinawin niya sa verse 8 na hindi lamang yun ang kanyang batayan para masabi na tama na tustusan ng mga pastor. So sabi niya sa verse 8, "Do I say these things on human authority? Does not the law say the same? For it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Is it for oxen that God is concerned? Does he not certainly speak for our sake? It was written for our sake, because the plowman should plow in hope in the thresher, and the thresher in hope of sharing in the crop." So, maliban daw doon pa sa tanggap naman ng lahat ng tao na earthly principles of fairness, sinasabi mismo ng batas na ito ang tamang gawin. At sa batas, ang kinote niya ay yung sinabi na, "You shall not muzzle an ox when it treads out the grain." At pinakita niya na hindi lamang ito tungkol sa ox, hindi ito binigay lamang ng Diyos para sa kapakanan ng ox, though hindi rin niya sinasabi na ang Diyos ay walang malasakit dun sa hayop. Makikita natin na marami nga sa mga batas ay nagbibigay ng pinapakita na ang Diyos ay talagang nagmamalasakit pati sa mga hayop. Pero ito ay katulad ng argumento ni Jesus na hindi ba't nakikita nyo na yung mga ibon ay pinapangalagaan ng Diyos? At kung siya'y nangangalaga sa mga ibon, lalo kayo na kanyang mga anak.
So ito ang gustong sabihin ni Pablo, na kung siya ay nagpapakita ng pagmamalasakit sa ox at ito ang kanyang binigay na batas, itong ang batas na ito ay patungkol din sa mga mangangaral, maliban pa sa mga tao, sa Israel, sa lahat ng mananampalataya, sa kung anumang larangan ang nasaan sila, may ganun din silang application ng batas na iyon. Pero kung ikaw ay mangangaral, syempre mag-a-apply sa iyo ito na isang parehong principle na kung ikaw ay mangangaral, you can live of the gospel. At maliban doon, hindi lang sa batas, meron siyang patuloy pa sa verse 13 to 14, ay dinadagdag niya ang isa pang example. Sabi niya sa verse 13, "Do you not know that those who are employed in the temple service get their food from the temple, and those who serve at the altar share in the sacrificial offerings? In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel." So sinabi niya, makikita natin sa batas ni Moises na ito ay itinatalaga, kailangan na sinusuportahan ang pastor. Pero maliban pa sa batas ni Moises, ang Panginoong Hesus mismo ay nagsalita din. At nagsimula siya na magbigay muna ng halimbawa mula din sa Old Testament na tungkol din sa sacrificial offerings, na yung mga pare na nagtatrabaho for the sacrificial offerings, ay yun din yung kanilang pakikinabangan. Hindi nila kailangan na meron silang sarili pang trabaho, maliban sa pagtatrabaho sa templo, ay matutustusan sila ng mga offering sa templo. So, itinabi doon ni Pablo yung kautusan ni Kristo, na si Kristo daw mismo ay nagbigay ng ganong kautusan. In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. So gustong ipakita ni Pablo na mula sa kahit anong anggulo mo tingnan, whether in earthly principles of fairness, out of the law of Moses, or out of the instructions of Christ, ay itong pagbibigay ng suporta sa mga nangangaral sa iglesia ay dapat na sundin. Ito ay out of the law of nature and the command of Christ. At ito'y makikita natin nga na pinaninindigan ng mga Baptist sa ating Confession of Faith. Kung meron kayong kopya sa chapter 26 of the Church, paragraph 10, doon ay mayroong statement ang mga Baptist na kanilang tinitindigan na tungkulin nga talaga ng iglesia na magbigay ng suporta sa mga nangangalaga sa kanila. So sabi sa paragraph 10, "The work of pastors being constantly to attend the service of Christ in His churches in the ministry of the word and prayer, with watching for their souls as they must give an account to Him. It is incumbent on the churches to whom they minister not only to give them all due respect, but also to communicate to them of all their good things according to their ability." So, dahil daw ang mga pastor ay may tungkulin na mangalaga sa iglesia at madami silang kailangan gawin at mainam na sila ay maituon ang kanilang pagsisikap doon sa kanilang pangangaral, pananalangin at pangangalaga sa iglesia, maganda na ang iglesia ay tutustusan sila sa kanilang mga pangailangan. At ang pagkakasabi, it is incumbent on the churches to whom they minister not only to give them all due respect, but also to communicate to them of all their good things according to their ability, so as they may have a comfortable supply without being themselves entangled in secular affairs. Sabi dito sa huli, "And this is required by the law of nature and by the express order of our Lord Jesus, who hath ordained that they that preach the gospel should live of the gospel." At kasama sa kanila talagang sinight na passage for the basis of this paragraph ay yung 1 Corinthians 9. At kaya nga tinuturo talaga ng kabanatang ito, tinuturo talaga ni Pablo na tungkulin nga ng iglesia na magbigay ng pagsuporta sa mga pastor na nangangalaga sa kanila upang sila ay maging malaya
na maituon ang kanilang atensyon doon sa pangangaral, sa pananalangin, na yun nga ang ibinigay sa kanilang dapat na pagtuunan nila ng kanilang lakas. So, makikita natin na meron talagang pagbibigay ng instruction si Pablo tungkol sa issue na ito, pero ang dapat nating alamin ay bakit. Bakit nga napunta dito si Pablo sa topic na ito? Ngayon, ang assumption ng iba, at usually yun ang natural assumption kapag binabasa lang siya ng mababaw, ay na si Pablo ay defensive dahil ayaw siyang bigyan. So, dahil nga bigla siyang nag-argue na kailangan siyang na tungkulin ng iglesia na bigyan ang mga pastor, na suportahan ng pastor, ang ina-assume lang agad ay na gusto niya kasing ipaglaban ang karapatan. So dahil siguro may problema sa Korinto, yun ang usual na ina-assume, may problema sa mga Korinto na hindi nauunawaan na ito'y tungkulin. Pero kung ating nang titingnan, sinabi niya mismo dito sa ating talata, sa verse 15 na I have made no use of any of these rights, nor am I writing these things to secure any such provision. So, sinabi niya mismo na hindi yun ang kanyang layunin. Kaya siya sumulat ay hindi para kumbinsihin sila na bigyan siya ng suporta. Kung tatandaan natin, at dapat nga kasi ay binabasa siya talaga in context, ay ang topic na kanyang sinasagot ay yung issue ng pagsasacrifice sa idol meat. Yun yung nangyari sa chapter 8 na yun yung issue. Meron sa Corinth na mga nag-i-insist on their right to eat food sacrificed to idols based on their theological convictions na ang idols naman ay walang true existence, wala talagang essence. So, yung pagkain ay pwede nating kainin. Kaya lang nga, dahil meron silang mga kapatid na labag ito sa kanilang konsyensya, ito yung nagiging katitisoran sa kanila, at ang kinakalabasan ng kanilang pag-i-insist on their rights ay ang pagkakasabi ni Pablo, they destroy the brother for whom Christ died. So, itong sabi niya sa huli, sa chapter 8, huling verse, sabi niya, if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble. So, ang kanyang solusyon doon sa issue, kailangan maging handa tayo na tuluyang isuko maging ang karapatan, isang basic na karapatan na kumain ng karne para sa ating mga kapatid. At para bang sinasagot ngayon ni Pablo, kaya siya napunta dito sa chapter 9, masyado bang malaki para sa inyo na isuko ang karapatan na kumain ng karne? Kaya pumunta dito si Pablo sa chapter 9 at nagbigay ng isang mas mahalagang karapatan na kanyang malayang isinuko. Para bang gustong ipakita ni Pablo na kung yan ang inyong pinaglalaban, ang inyong karapatan na kumain ng karne, ikumpara nyo yan dito sa halimbawa ko na aking isinuko ang aking karapatan na tumanggap ng tustos mula sa inyo. At ito'y hindi isang kung ano lamang na right na ini-insist ko, kung inyong pinaglalaban na meron kayong theological ground for the right to eat meat, ay itong ang karapatan na ito ay ayon sa all earthly principles of fairness. Ito'y ayon sa batas ni Moises, ayon mismo sa utos ni Kristo sa inyo, na kailangan nga ay tinutustusan nyo ang pastor. Pero ako ay hindi ko ito ginagamit. Hindi ko ginamit ang karapatan na ito. So ito ang punto ni Pablo, kaya siya napunta dito sa issue of pastoral support. And it is my assumption na wala actually problema ang mga Corinth sa pagbibigay ng suporta. At kaya nga, yung kanyang mga patanong sa una ay rhetorical questions na handang sumang-ayon ang mga taga-Korinto. At sila ay nagbibigay na sa ibang mga apostol. Apparently, nagbibigay sila kina Cephas, kay Apollos. Sinusuportahan nila yung ibang mga apostol, pati yung kanilang mga asawa,
ay handang ang mga taga-Korinto ay magbigay sa kanila. At gusto lang gawin ni Pablo na ipakita, o hindi ba alam nyo naman na ito'y isang napakahalagang pribilehiyo, napakataas na pribilehiyo ng mga mangangaral, at narapat lamang na sila'y makatanggap ng suporta mula sa inyo. Gayunpaman, dahil para sa kapakanan ng Ebanghelyo, upang mas maipalaganap ang Ebanghelyo, upang mas malayang matanggap ng mga tao ang mensahe ng kaligtasan, ay pati ang karapatan na ito, at kahit na ito'y magdulot sa akin ng matinding paghihirap, ay handa akong isuko ang karapatan na ito. At yun yung punto kaya siya napunta sa topic na ito. Kaya sabi niya sa verse 1, chapter 9 verse 1, Am I not free? Am I not an apostle? Have I not seen Jesus our Lord? Are not you my workmanship in the Lord? If to others I am not an apostle, at least I am to you, for you are the seal of my apostleship in the Lord. Ito ay nilalatag lang niya, hindi ba sumasang-ayon kayo na ako'y isang apostol, kaya't ako ay karapat-dapat na makatanggap ng tustos mula sa inyo. Gayunpaman, sabi niya sa verse 12, ay hindi niya ginamit, nevertheless we have not made use of this right. At sabi niya, bagamat tinatawag niya ito na sa verse 14, a command of the Lord, tinawag niya ito sa verse 18 na a right in the gospel. So ito ay talagang a very solidly established privilege of a minister. Pero sabi niya, I have not made use of this right. And also in verse 18, ay sabi niya, I present the gospel free of charge so as not to make full use of my right in the gospel. So ginawa niyang, isinuko niya maging ang itong pribilehiyo na ito at ang kalalabasan na ito kung hindi siya tutustusan, kailangan niyang magtrabaho. At ang alam natin tungkol kay Pablo ay nagtrabaho siya bilang isang tent maker alongside yung kanyang pagtatrabaho na mag-preach, mangaral, pumunta sa house to house, sabi sa Acts chapter 20, na sa kanyang pangangaral itong ginagawa niya, at maliban doon, kinailangan niyang magsikap by his own hands na tustusan ng kanyang pangailangan by tent making. Ito daw ay, sabi niya sa verse 23, for the sake of the gospel. At ito ang mas mahalagang aral na dapat nating makuha dito sa 1 Corinthians 9. Hindi lamang upang malutas yung ating mga tanong tungkol sa kung dapat ba o hindi na magbigay ng tustos sa pastor, kundi na ang nais na dalhing mensahe dito ni Pablo ay na ganun kahalaga ang Ebanghelyo na dapat handa tayong isuko ang anumang mga karapatan natin, maging ang mga karapatan natin na magdadala sa atin ng kaginhawaan. At kung ang pagsuko ng karapatan na ito ay magdudulot man sa atin ng kahirapan, kung para sa Ebanghelyo, it is worth it to sacrifice. Ito nga ay dahil para kay Pablo, alam natin na ang kanyang pag-unawa kung ano ang Ebanghelyo, sabi sa Romans chapter 1, verse 15 to 16, that he is not ashamed of the gospel, because the gospel is the power of God unto salvation for everyone who believes. So, dahil yun ang kanyang pananaw sa Ebanghelyo, nakikita niya ang kahalagahan nito, na ito ang kapangyarihan ng Diyos para magligtas ng makasalanan, ay handa siyang isuko ang kanyang karapatan maging na tumanggap ng tustos mula sa mga iglesia. At hindi lamang actually ang pagtanggap ng tustos ang karapatan na isinusuko ni Pablo. Kung babasahin natin sa Acts chapter 20, ay sa Acts chapter 20, verse 24, mababasa natin ang kanyang pahayag na hindi lamang ang tustos o salapi ang kanyang isusuko, kundi ang kanyang buong buhay. Handa siyang ibigay para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Sabi niya sa Acts chapter 20, verse 24, I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. Dahil sa kanyang mataas na paningin
sa Ebanghelyo, nakikita niya that this gospel is the gospel of the grace of God. At ang kanyang tungkulin ay naipahayag ito at maipakilala sa mga makasalanan na ang Diyos ay mapagbiyaya, siya ay handa na isuko maging ang kanyang buhay, ni hindi niya binibilang ang kanyang buhay na may kahit anong kahalagahan. I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course to testify of the gospel of the grace of God. Kaya nga, pagdating dito sa 1 Corinthians 9 verse 22, ganun din ang kanyang sinasabi, na hindi lamang sa larangan ng pagtanggap ng tustos, kundi sinabi niya sa verse 22, to the weak I became weak, that I might win the weak. I have become all things to all people, that by all means I might save some. Para sa kanya, ang lahat ng ano pa mang bagay, by all means, lahat ay isusuko niya para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Ngayon, ang lengguwahe na to ay minsan ikinalilito ng mga tao dahil para siyang ipokrito o para siyang nagko-compromise. Kasi nga, magbabago-bago siya, para bang nagbabago-bago siya ng pagkatao. Na to the Jew, I became a Jew. To the Gentile, I become a Gentile. To the weak, I become a weak. Para siyang nagpapalit-palit ng muka kung sino ang kaharap niya. Ngayon, hindi natin dapat i-interpret na yun ang ibig sabihin ni Pablo. Makikita nga natin na si Pablo, halimbawa sa Galatians, nung tayo nag-aaral ng sulat ni Pablo sa Galatians, ay hindi papayag si Pablo na mag-compromise. Sa Galatians 2, ay he stood Peter to his face dahil nga naku-compromise ang gospel. So, this is not about compromise, hindi rin na ibabaluktot niya yung gospel o para maging katanggap-tanggap sa iba, kundi ang ibig sabihin nito ay handa siya to accommodate all these different people. At hindi na mag-iiba-iba siya ng paniniwala o mag-iiba-iba siya ng kanyang mga conviction, depende kung sino ang kanyang kaharap. Kundi siya ay, dahil ang pinakamahalaga sa kanya ay ang Ebanghelyo, siya ay handa na humarap sa mga iba-ibang tao, I become all things to all people in order that I might save some. Kita nga natin yan sa Galatians, pagdating sa Galatians 1, yung sa simula, nagbibigay siya ng isang sumpa na kung sino man ang magbabaluktot ng Ebanghelyo, if anyone preaches to you a gospel contrary to the one that you preach, that you receive from us, let him be accursed. So, hindi siya pumapayag na may kahit anong pagbabuluktot sa Ebanghelyo. Pero pagdating sa Galatians 6, sa huli, sabi niya, kung meron kayong makitang kapatid sa paglabag ng batas, in any transgression. So, yung sa una ay pagliko sa Ebanghelyo. Ang kilalabasan nun, sino man lumiko sa Ebanghelyo, let him be accursed. Pero sa Galatians 6, kung may makita kayong lumiko at lumabag sa batas, ang sabi niya ay, treat him with the spirit of gentleness. Kailangan mo siyang lapitan, patawarin, at akayin para siya ay bigyan ng pagtatama. At ito ang accommodation na ginagawa ni Pablo sa iba't ibang mga tao. At ang isang magandang mapansin natin ay yung una niyang sinabi, to the Jews, I became as a Jew in order to win Jews. At ito ay dapat maging kapansin-pansin sa atin dahil si Pablo mismo ay isang Hudyo. Di ba, ayun ang kanyang pakilala, isa siyang Hudyo. Pero dahil nga isa na siya ngayong mananampalataya, isa na siyang Kristiyano, ay parang nalayo na sa kanya yung pagiging isang Hudyo. Ang mas mahalagang kanyang identity ay ang pagiging Kristiyano, pagiging mananampalataya, na hindi niya na yun nakita as his identity, at parang nahiwalay niya yung sarili niya sa mga Hudyo. So to the Jew, I became like a Jew. Hindi na siya nag-identify na isa siyang Hudyo, kundi isa siyang mananampalataya kay Kristo. At para sa kanya nga, ganito ang radikal na pagbabago na nagagawa ng Ebanghelyo. Ibang-ibang tao ka na, hindi ka na kung sino ko man dati na iyong pinagmamalaki, na isang Hudyo, well-advanced among his peers. Dahil siya'y sumampalataya kay Kristo, ito ang mas mahalagang kanyang identity. Kaya
ito na ang basihan ng kanyang pagtingin sa lahat ng iba, at yung mga Hudyo ay someone other to him na kailangan niyang i-accommodate. To the Jews, I became as a Jew. At ang punto nga ay na gusto niyang maipakita sa mga taga-Korinto kung anong kalwalhatian ng ebanghelyo na ito ang pinakadakila na dapat ang lahat ng bagay ay handa tayong isuko para sa kapakanan ng ebanghelyo, para ito'y maipalaganap at para ito'y malayang matanggap ng lahat ng mga makasalanan. Pagdating natin sa verse 24 to 27, dito ay gumagamit siya ng isang larawan ng mga atleta, isang race, where in a race all the runners run, but only one receives the prize. Itong analogy na ito, itong paragraph na ito ay isang transitional paragraph, at ito ay isang kamanghamanghang technique na meron si Pablo na pagkone-konektahin ang mga iba-ibang topics. So itong paragraph na ito ay may connection sa chapter 9 at isang transition din to chapter 10. So next week natin pag-usapan kung ano ang kinalaman nito sa chapter 10, saka natin kunin ang kanyang connection to chapter 10. Pero ngayon, gusto kong ihatid sa inyo yung kanyang tema na kinakabit sa chapter 9. Kaya ito nandito din ay dahil nandito rin yung tema na isusuko ang isang bagay para sa isang mas mahalagang bagay. So, yung mga atleta, those runners, they discipline themselves, they punish their body, yun yung kanyang ginamit, sinusupil ko ang aking katawan in order to obtain a reward. Sa tema ng chapter 9, yung reward ay yung ebanghelyo, na yung ebanghelyo ay maipangaral at matanggap ng malaya ng mga makasalanan. At para doon sa isang reward na iyon for the treasure of the gospel, ay handa siyang supili ng kanyang katawan at isuko nga ang lahat ng bagay. At yun yung tema ng paragraph na ito na kanyang nais din ihatid, na dapat nga meron tayong ganitong pagpapahalaga sa gospel, that it is such a reward, such a treasure that we will punish ourselves for, that we will give up rights for, so that the gospel is proclaimed and freely believed by all sinners. So, ilang mga itong nakikita nga natin sa buong kabanatang ito, ang mas pinupunto ni Pablo dito ay hindi naturuan lamang tayo tungkol sa usapin ng tama ba ang pagtutustos sa pastor o hindi, kundi isa itong panawagan na magkaroon tayo ng ganung pagpapahalaga sa ebanghelyo na itong maging sentro ng ating puso, na ang ating puso ay maituon sa ebanghelyo, sa pagpapakalap ng mabuting balita, at na ang mga makasalanan ay sumampalataya at maligtas. Yun ang tunay na mensahe ng kabanatang ito, at nawa nga ay hindi tayo natatabunan ng mga usual issues na mas maingay kapag ito ang pinag-uusapan. Sa mga beauty pageant ay naging biro na yung sagot na world peace ay hindi pinaniniwalaan, dahil nga pag may sumasagot na ang kanilang gusto para sa mundo ay world peace, ay nauunawaan natin na ito ay sinasabi lamang nung contestant para siya ay magmukhang mabait, mas may malasakit sa mundo, at hindi selfish ang reason. Minsan actually, kahit sa akin, kapag ang pangangaral o ang nababasa kong mga article o message at ang sinasabi lang na message ay mag-focus on the gospel, parang ganun lang din ang tunog sa akin. Parang ganun lang din ang dating, na yung mga ngaral ay parang sinasabi lang world peace. Ito ang general na sagot na tama ka at papalakpakan ka ng mga Kristiyano. Basta banggitin mo ang gospel, sabihin mo na itong pinakamahalaga, ay mag-a-agree sila sa iyo. Pero dapat nga na makita talaga natin na ang gospel ay may tunay na kahalagahan.
ito ay tunay na ang lahat ng bagay ay dapat na maisuko para sa Ebanghelyo, that for the sake of the gospel, it is worth sacrificing any of our rights, even eating meat or even receiving yung pastoral support for those who preach. Kahit ano pa mang ating mga karapatan para sa kapakanan ng Ebanghelyo na ito'y maipakalap at matanggap ng buong mundo, ay it is worth sacrificing everything for the gospel. And the gospel reveals the only way for sinners to be reconciled to God, that is through faith in Jesus Christ. So kung meron nga tayong pagpapahalaga sa Ebanghelyo ay maitatama ang ating mga priorities. Nung isang nagkaroon ng pagkakataon na yung aking pusa ay nagkasakit, matagal na panahon, at ang yung sakit na yun ay UTI, at sa isang hayop, sa isang maliit na hayop, ang UTI ay isang medical emergency. Dahil agad-agad kung hindi yun maagapan, pwede itong immediately mamatay. So nung nangyari na yung pusa ko ay mayat-maya umiihi ng dugo, ay talagang antindi nung aking pagpapanik. At nagpunta na kami sa vet, dinala namin doon at hinintay na lang, nakaupo lang ako sa labas. At sa totoo lang, stress na stress ako, wala na akong maisip na iba, kundi nag-aalala ako doon sa aking pusa. Pero habang nakaupo ako doon, ay parang may hinanakit ako na bakit ba nangyayari lahat ng to. Parang napakalaking problema nung sakit ng pusa ko. Biglang narinig ko yung isang customer kausap nung vet, sabi niya, ay hindi na po gagana yung legs niya. Sabi, hindi na po gagana yung legs niya, buong buhay na siyang hindi makakalakad. Gagawa na lang nating paraan na yung kanyang quality of life ay ma-maintain pa rin kahit na 2 legs na lang yung gagana. Tapos nung narinig ko yun, parang natauhan ako na medyo maliit lang palang problema itong pinagdadaanan ko. At parang ganito ang ginagawa actually ni Pablo ng kanyang itinabi ang usapin ng Ebanghelyo dito sa usapin ng pagkain ng karne. Parang gusto itabi ni Pablo sa kanila ang luwalhati ng Ebanghelyo upang matauhan ng mga taga-Korinto, ano ba yung pinagtatalunan nyo? Bakit nyo pinaglalaban ang isang napakaliit na karapatan na kumain ng karne at handa kayong makatisod ng inyong mga kapatid, handa kayong yung inyong mga brothers for whom Christ died ay malagay sa kapahamakan. Ayun ay nawalan sila ng perspective at ito ang ginagawa ni Pablo na sila nga ay mabalik na makita ang kahalagahan ng Ebanghelyo at sa liwanag ng Ebanghelyo matauhan sila na ito ang mas mahalaga, ang mga karapatan natin ay dapat na maisuko para sa Ebanghelyo. Kung tayo ay may pagpapahalaga sa mabuting balita, ang isang unang aral na makukuha natin sa kabanatang ito, una nga ay tustusan ng mga pastor. Makita nga natin na ito'y isang kaluguran natin na magbigay ng pagsuporta sa mga pastor. Kung babalikan natin ang 1689 Confession, ang pagkakasabi na tungkulin ng mga iglesia ay it is incumbent on the churches to whom they minister not only to give them all due respect, but also to communicate to them all their good things according to their ability. At ang amount na para bang sinasabing recommend to give ay so as they may have a comfortable supply without being themselves entangled in secular affairs. So, at least enough yung ibinibigay dapat sa pastor na hindi na siya mangangailangan na magbenta ng insurance o mag-network marketing sa tabi ng kanyang pangangaral para siya ay para lang matustusan ng kanyang pangangailangan. Kapag meron siyang mga ibang ginagawa, ito'y makakasagabal din sa kanyang pagmiministeryo sa atin. At minsan, lalo na yung mga ganun klaseng mga income, ways of income, minsan katitisuran ito na makakita ng pastor na nagne-network marketing o nagbebenta ng insurance ay na nagiging katitisuran sa iba na hindi nila magalang
yung kanilang pastor dahil kinakailangang gumawa ng ganito. So, ito'y binibigay na sila daw ay comfortable supply without being themselves entangled in secular affairs and may also be capable of exercising hospitality toward others. So, dapat to the level na yung pastor ay makapag-exercise ng hospitality toward others. At ito ay dahil kasama nga sa qualification ng pastor ay that he is hospitable, and it is also that this is a way to evangelize, a way to minister to people. Kaya ito ay recommend na ito yung level na pagbibigay sa kanya. At dito sa ating talata ay nagbibigay ng motibo para ito ay malugod nating gawin. Ito'y makikita natin sa verse 11. Sa verse 11, mayroong pagkumpara na dahil nga ang ministeryo sa atin ng mga mangangaral ay spiritual things, hindi ba't maliit lamang na bagay na bigyan sila ng material things? Ang tinuturo dito ni Pablo, magkaroon tayo ng ganung pananaw na napakahalaga ng nakukuha natin sa pangangaral, sa ministeryo ng isang pastor, na dapat malugod tayong makapagbigay sa kanila ng suporta para sila ay maging mas malaya sa kanilang pagministeryo at pangangaral. Siyempre, meron ding nakapaloob dito na isang hamon sa mga pastor at mga mangangaral na talagang sikapin na magdala ng spiritual benefit sa kanilang mga pinapangaralan. No, hindi lamang na makapag-prepare ng believable message na kanilang tatanggapin, kundi sikapin na isang true spiritual gospel benefit, gospel comfort ang maibigay ng mga mangangaral, nang sa gayon meron talagang tunay na dahilan na ang mga tao ay malugod na magsuporta sa kanila, dahil nga ang assumption dito kaya ka magbibigay ng material benefit ay that they sow spiritual things to you. So ito ay isang hamon sa mga pastor at sa mga mangangaral na sikaping mag-provide ng spiritual benefit. Pero ganun din nga sa mga members of the church ay may hamon sa kanila na magkaroon ng ganung pagpapahalaga sa spiritual benefit na kanilang natatanggap, at sila ay maging willing na magbigay at magsuporta dahil mas mahalagang bagay ang kanilang natatanggap kaysa dun sa material benefit na support na kanilang ibibigay. Pero sabi nga din natin, ang mas mahalagang aral na itinuturo ng kabanatang ito ay ang matutong pahalagahan ang ebanghelyo na handa tayong isuko ang lahat ng ating karapatan. At ang mismong example nga ni Pablo ay kanyang isinuko ang kanyang karapatan na tumanggap ng suporta. At siya'y pinasan yung paghihirap na magtrabaho para sa kanyang sarili. Kung ito man ay naging katitisuran sa iba, ay yun ang kanyang ginawa. At ito ang aral din na dapat nating makuha. Ganun dapat ang kataas ang ating pagpapahalaga sa ebanghelyo. Makita natin ito na mas mahalaga sa ano pa mga differences natin sa ating mga kapatid, na ito'y handa nating patawarin at isuko at tingnan ang lahat ng bagay in light of the gospel. Na sa harap ng ebanghelyo, ano pa man ang ating pagkakaiba sa ating mga kapatid, whether political differences and differences sa iba-ibang mga conviction natin sa iba't ibang larangan, na minsan ay nagdudulot ng mga pag-aaway o paghusgahan, ay kung titingnan natin ang lahat ng ito sa liwanag ng ebanghelyo, ay handa tayong mag-accommodate ng isa't isa. Tayo man ay may mga matitinding pagkakaiba. Ito nga ay magandang na ipapakita sa atin nung awit na turn your eyes upon Jesus. Sinabi, turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Kaya't kung tayo ay nakatuon sa ebanghelyo kay Kristo at makita natin na ang ating mga kapatid ay kanyang binayaran ng kanyang dugo, ano pa man ang pagkakaiba na nakikita natin sa ating mga kapatid, handa tayong mag-accommodate ng isa't isa, handa tayong magmahalan despite our differences, because in the light of the gospel, in the glory of
the gospel in the face of Christ, everything else grows strangely dim. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong salita na nagliliwanag nga ng inyong biyaya, na ipinapahayag nyo sa inyong ebanghelyo, at nakikita namin ang inyong kaluwalhatian sa mukha ni Hesukristo. Nawa nga, Panginoon, ay tulungan nyo kami na ang aming mga puso ay nakatuon lamang sa inyong biyaya, nang sa gayon ay mabigyan nga namin ng tamang pagpapahalaga ang lahat ng ibang bagay. Matutunawa nga kami na makitang ang lahat ng aming mga pinapahalagahan, aming mga karapatan na ipinaglalaban ay makita naming subordinate to the gospel, na ito'y dapat handa kaming isuko kung para sa kapakanan ng pagpapakalap ng ebanghelyo at para sa kapakanan na ang mga makasalanan ay tanggapin ito ng malaya. Tulungan nyo nga kami, Panginoon, na laging makita anong halaga ng ebanghelyo sa lahat ng makasalanan. Iparamdam nyo sa amin, Panginoon, ang aming pangangailangan ng inyong biyaya, nang sa gayon ay ang ebanghelyo ay makita namin na isang maluwalhating mensahe na karapat-dapat na isuko namin ang lahat ng bagay para dito. Samahan nyo pa kami sa natitirang oras sa araw na ito at tulungan na ang aming mga puso ay maging nakatuon sa inyong biyaya, nang sa gayon kami lumakad ng may pag-ibig sa iyo, pasasalamat sa iyong biyaya at pag-ibig sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.